Naging usap-usapan ang nangyaring one-on-one ni Captain Akagi at Sakuragi. Habang papasok sa kanilang locker room ang ibang miyembro ng basketball team ay nakita nila may sumira ng padlock. Pagbukas nila ng pinto ay bumungad sa kanila si Sakuragi at sinabing siya ang kanilang bagong teammate. Sinabi ng mga ito na bawal siyang pumasok doon at kailangan niyang tanggalin ang uniform dahil kay Captain Akagi yon at baka magalit ito. Sabi naman niya na siya si Sakuragi na basketbolista na tumalo kay Captain Akagi at ang sunod daw niyang tatalunin ay si Rukawa para maipakita daw niya kay Haruko kung gaano siya kagaling. May sumagot naman sa likod niya at sinabing hindi mangyayari yon. Babanatan na sana niya pero napigilan niya ang kanyang sarili nung makita na si Akagi pala yon. Sinabi niya na ngayong kasali na siya ay mag-champion na sila. Sagot naman ni Akagi na hindi siya pasasalihin sa team. Nag-alala naman niyang tinanong kung sasali sa team si Rukawa. Natatawang sagot ni Akagi na team captain siya ng basketball team sa Tomigaoka at sikat siya sa distrito. Siya daw ang gusto nilang makasali at hindi siya. Wala daw siyang binatbat dito. Galit na galit si Sakuragi at ibinalibag ang suot niyang jersey. Naalala niya na kapatid nga pala siya ni Haruko kaya naman nawala agad ang galit niya. Para magustuhan siya ni Akagi at para pasalihin siya sa team ay nagtanong siya ng impormasyon sa mga hilig ni Akagi. Isa daw sa gusto nito ay masipag at matyaga. Nagpanggap siya na delivery boy at nagdala ito ng regalo kay Akagi. Bigla siyang dumating kaya dali-dali siyang umalis. Nung buksan niya ang regalo ay saging ang laman at mga pictures ng mga sexing babae. Hiyang-hiya siya sa mga natanggap na regalo. Naalala niya na pula ang buhok ng nag-deliver kaya alam na niya kung sino ang may kagagawan nun. Nagpatulong si Sakuragi sa kanyang tropa na maglinis ng locker room ng basketball team. Tinanong naman ni Mito kung nakasali na siya sa team. Sagot ni Sakuragi na nakasalalay sa performance nila sa paglilinis ang pagsali niya sa team. Nagtaka ang ibang player ng team dahil sira na naman ang padlock. Pagbukas nila ng pinto ay bumungad sa kanila ang napakalinis nilang locker room. Pagdating naman ni Akagi ay nanlaki ang mga mata nito dahil sa sobrang linas. Imbis na si Sakuragi ang pasalamatan ay sa kanyang player siya nagpasalamat dahil akala niya ay sila ang naglinis. Ibinalibag niya ang upuan dahil sa galit. Hindi daw siya makapaniwala na kapatid siya ni Haruko. Habang nanunood si Sakuragi ng practice ng basketball team ay nakita nito na nagalit si Akagi sa kanyang players dahil hindi daw nila pinapakintab ang mga bola. Pati daw sahig ng gym ay napakarumi. Pagkakataon na niya yon. Kinagabihan nga ay isa-isa niyang pinakintab ang mga bola pero napakarami nun kaya humingi siya ng tulong sa kanyang tropa. Nagpalusot naman ang mga ito na may ginagawa sila kaya wala siyang nakuhang katulong. Gusto na sana niyang sumuko sa paglilinis pero naalala na naman niya si Haruko kaya nagpatuloy siya. Kinaumagahan ay nagulat si Akagi dahil makintab lahat ng bola. Pagpasok niya sa gym ay napakalinis din ito at sobrang kintab ng sahig. Nadatnan pa niya doon si Sakuragi na nakatulugan na ang paglilinis. Dahil matyaga daw siya at masipag ay pinasali na siya sa team. Nagpakilala sila isa-isa. Nung nagpakilala si Rukawa at ayon sa kanya ay team captain siya sa Tomigaoka High School at wala siyang permanenteng posisyon dahil lahat daw ay nilalaro niya. Tinanong naman siya kung anong hobby niya at ang sagot niya ay matulog. Natawa naman si Sakuragi dahil nakakaantok daw ang hobby niya. Tinawag na si Sakuragi para magpakilala pero konti pa lang ang nasasabi niya ay pinatigil na siya ni Akagi. Mangiyak-ngiyak siya dahil hindi man lang daw tinanong ang hobby niya at kung saan siya magaling. Dumating naman ang isang babae at nagpakilala na siya si Ayako at siya daw ang kanilang team manager. Kilala na niya si Rukawa dahil galing din siya sa Tomigaoka. Natawa naman siya nung makita niya si Sakuragi dahil sikat na daw siya dahil sa ginawa nito kay Akagi. Mag-uumpisa na ang kanilang training. Excited si Sakuragi at idadakdak daw niya lahat ang bola. Tinawag naman ni Akagi si Ayako at sinabing turuan siya ng basic technique. Ipinakita naman ni Rukawa kung gaano siya kagaling sa basketball dahil madali lang siya naka-score kay Kogure. Samantala, basic dribbling ang ipinagawa kay Sakuragi. At dahil maghapon siyang nag-dribble kaya naman pati sa pagtulog niya ay naririnig niya ang talbog ng bola kaya hindi na siya nakatulog. Mag-iisang linggo na buhat nang makasali sa team si Sakuragi. Nagpasya sila na bisitahin ito para tingnan kung may improvement. Inabutan nila na nagpa-practice ang team. Napakagaling ni Rukawa sa practice kaya naman siya ang inaabangan ng mga babae. Pati na rin si Haruko. Samantala, nasa isang sulok naman si Sakuragi at basic dribbling pa rin ang ginagawa. Masama ang loob niya dahil isang linggo ng puro dribble ang kanyang ginagawa at napapahiya na siya kay Haruko. Tinanong na niya si Ayako kung kailan siya matatapos sa puro basics dahil atat na daw siyang dumakdak ng bola. Sagot naman niya na kailangan niya munang matutunan ang basics. Ang sunod niyang itinuro ay basic handling.
Ginawa naman ito ni Sakuragi na sobrang bilis at parang napakadali lang sa kanya. Humanga naman ang lahat sa kanya at sinabing hindi daw siya pangkaraniwang tao at malaki ang potensyal niya. Sisiw lang daw sa kanya yun kaya naman sasama na daw siya sa practice. Pinigilan naman siya ni Akagi at pinapabalik sa sulok. Nagpumilit naman siya lumusot kay Akagi. Pinigilan naman niya ito at hinawakan ng paa kaya tumama ang mukha niya sa sahig. Nagalit na si Sakuragi kaya sumugod na ang tropa niya para awatin siya. Sa kanila naman niya inilabas ang init ng ulo niya. Sinabi niya na tinalo lang siya nito sa basketball kaya siya pinapahirapan. Hindi na daw siya magpapauto sa kanya kaya tumalikod na siya. Binigyan naman siya ni Akagi ng isang malupit na flying cake. Bagsak si Sakuragi at sinabing wala daw siyang alam kung gaano kahalaga ang basic training. Tumayo siya at gumanti ng malutong na headbutt. Ang gusto lang daw naman niya ay dumakdak. Bakit daw nila siya pinipigilan? Dahil napuno na siya kaya pinili na lang niyang umalis. Habang kumakain sila sa restaurant ng mga kaibigan niya ay malalim ang kanyang iniisip. Naalala niya ang malungkot na mukha ni Haruko nung makita siyang umalis sa gym. May nakasamaan naman ang tingin ng tropa niya sa kabilang lamesa. Bago umalis ang kabilang grupo ay pinagkatuwaan pa sila ng mga ito kaya naman naghanda sila sa bakbakan. Sa bakanting lote ay nagharap ang dalawang grupo habang malalim pa rin ang iniisip ni Sakuragi. Pinagkatuwaan naman siya ng mga ito pero hindi niya naririnig ang sinasabi ng mga ito dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Susuntukan na sana siya nung isa pero inunahan niya ito ng sipa. Bulag na ito at hindi na nakatayo. Natakot naman ang iba dahil sa ginawa ni Sakuragi. Nagpaalam naman siya kay Mito na may importante lang siyang gagawin. Pumayag naman si Mito. Sinabi ng kabilang grupo na wag silang mayayabang dahil first year lang ang mga ito at third year naman sila. Sagot naman ni Mito na tama na ang daldal at kung magbabakbakan ba sila o ano. Nahihiya namang bumalik sa gym si Sakuragi. Tuwang-tuwa naman si Ayako at iba niyang teammates nung bumalik siya. Nung makita niya si Haruko na masaya na ulit ito dahil bumalik na siya ay ganadong-ganado siyang mag-practice. Pati mga kaibigan niya ay masaya para sa kanya.